Isang magandang gabi po sa atin pong lahat. Nais ko po kayong i-welcome sa isang panibagong pagkakataon ng ating online Bible study ngayong Wednesday night dito po sa atin pong Facebook page, Unchangeable God Commission Church. Ayan. So, nawa po sa pagkakataong ito, patuloy nating ipagpasalamat sa Panginoon na muli ay meron po tayong opportunity o pagkakataon para makapag-aral ng kanyang salita. Meron pa rin tayong kalayaan na mapag-aralan ng kanyang salita, matutunan kung sino ang ating Panginoon batay sa kanyang inihahayag sa atin, sa kanyang salita. Maunawaan natin kung ano ang kanyang kalooban at sa gayon, tayo po ay makasunod kung ano ang nais ng ating Panginoon. Ayan, ready na po ba tayo na tayo po ay makapag-aral ngayong gabi? So, sige po, simulan po natin ang atin pong Bible study na ito sa isa pong maiksing panalangin. Hallelujah. Panginoon, sa gabing ito, patuloy po kaming nagpapasalamat at nagbibigay ng mataas na kapurihan dahil sa isang panibagong pagkakataong inilaan mo sa amin para ang salita mo ay aming mapag-aralan. Lord, ito po ay biyaya mo, Panginoon, na hanggang sa mga pagkakataong ito ay meron po kaming kalayaang dumulog sa iyong salita. Nang sa ganon, ikaw ay aming maranasan, patuloy na makilala, Panginoon, makatugon kami ng may pagsunod sa mga bagay na nais mo pong ituro sa amin. At nang sa ganon, Lord, lalong lumalim ang aming pananampalataya. Lord, lumawak, Panginoon, ang aming pagkakilala sa iyo, Panginoon. Lord, nang sa gayon din ay lumalim ang aming ugnayan sa iyo. Lord, salamat po sa lahat ng mga kapatid ko na siyang may pagkakataon at may panahon na nailalaan, O Diyos, sa oras na ito para aralin at pakinggan ang salita mo. And I pray na patuloy na pagpalain mo po sila, Lord, ng karunungang nagmumula sa iyo, Panginoon. Lord, upang sa ganon ay malubos ang kanilang kagalakan, Lord, habang patuloy na unfold Lord, sa kanilang mga buhay, sa kanilang mga mata, Lord, ang mga bagay na ituturo mo sa gabing ito. Salamat, Panginoon, tunay nga na mangyari ang kalooban mo at maitaas lamang ang pangalan mo sa aming kalagitnaan. Ito nga po ang aming sama-samang hiling at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, kamusta na po kayo mga kapatid? Ayan, so tayo po ay maghanda, no, sapagkat sa gabi pong ito tayo po ay mag-aaral muli ng salita ng Panginoon. Amen. So ito po ay another opportunity sa ating lahat, no, na nagmumula sa Panginoon. Kaya hanggat mayroong pagkakataon, amen, hanggat tayo ay malaya na nakakapakinig ng libre, diba, ng ganitong uri ng pag-aaral ay tayo po ay makinig. Amen ba? And don't forget na rin po, no, na i-share ito, no, sa inyong mga loved ones. Amen. Sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kapamilya, no, para sila din po ay mapagpala ng salita ng Diyos. Amen. Ayan. So, ang atin pong text, no, na gagamitin o ituturo, i-share, ayan, sa gabing ito ay mula po sa Book of James chapter 3 verses 13 to 18. Ayan. So basahin po natin from English Standard Version. Sabi po dito, "Who is wise and understanding among you? By his good conduct let him show his works in the meekness of wisdom." Verse 14, "But if you have bitter jealousy and selfish ambition in your hearts, do not boast and be false to the truth." Verse 15, "This is not the wisdom that comes down from above, but is earthly, unspiritual, and demonic." Verse 16, "For where jealousy and selfish ambition exist, there will be disorder and every vile practice." Verse 17, "But the wisdom from above is first pure, peaceable, gentle, open to reason, full of mercy and good fruits, impartial and sincere." Last verse, "And a harvest of righteousness is sown in peace by those who make peace." Ayan.
Ang Diyos po ang mapagpala sa pagkabasa po ng kanyang banal at makapangyarihang salita. Ang paksa po na nais ko pong ibahagi sa bawat isa po sa atin ay may pamagat pong the meekness of wisdom. So we're going to talk about wisdom, no? At ano ang napakagandang epekto, no, ng karunungan sa atin bilang mananampalataya, no, bilang tao, no, ano ang maidudulot nito sa atin at hindi lang sa atin, no, maging sa mga taong nakapaligid sa atin na nakakarinig at nakakakita sa atin. So para sa panimula po ng lesson natin or ng paksa natin sa gabing ito, no, i-define muna po natin kung ano ang ibig sabihin ng wisdom or ng karunungan. Amen ba? So kapag tinignan natin yung wisdom sa lengguwahe ng Greek, ito po ay nangangahulugang a speculative knowledge and philosophy. Ayan. So parang medyo tricky, no, para maintindihan, no, na ito yung ibig sabihin ng wisdom. Pero alam niyo po, no, sa Hebrew meaning or sa Hebrew language, no, mas richer, mas fuller, no, mas easy to understand, no, ang ibig sabihin ng wisdom. So sabi dito, it is a skillful application of knowledge to the matter of practical living. Sa madaling sabi, no, ang pagkakaroon po ng karunungan or wisdom in English is patungkol talaga sa pagsasabuhay ng mga bagay na alam mo o mga bagay na natutunan mo, mga bagay na itinuro mo sa iyo. Amen ba? No, sabi nga nila, no, malalaman mo kung talagang natutunan mo o naintindihan mo talaga ng isang bagay kapag naia-apply mo siya sa pang-araw-araw mong buhay. Amen ba? Sabi dito, it doesn't end and stays in the mind. No, hindi siya nagtatapos at nananatili lamang sa isip. It acts upon that knowledge. No, hindi siya nai-stuck. Diba? Hindi siya nananatili, hindi siya natitigang, no, sa ating isip, pero ito ay nakikita, no, sa ating mga ginagawa, no, through application. No, diba, pag tinignan natin, no, sa unang talata na ating binasa kanina sa verse 13, meron pong tanong dito si Santiago, no, sa mga believers, ayan, sa atin. No, sabi dito, who is wise and understanding among you? No, sino sa inyo ang may karunungan? Sino sa inyo ang nakakaunawa? Diba? No, kasi sa atin bilang mga mananampalataya, talagang mahalaga ang wisdom. Amen. Kailangan hindi lang tayo basta wais o matalino, pero dapat marunong talaga tayo sa buhay. Amen. No, sabi nga dito, no, sa Psalms 111 verse 10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. All those who practice it have good understanding. His praise endures forever. No, sino man, no, ang merong banal na pagkatakot, ibig sabihin ng fear of the Lord, merong reverential awe, no, talagang namamangha at kumikilala ng may kababaan, na may humility sa Panginoon. He revered the Lord. No, sabi dito nag-uumpisa, no, ang karunungan. So, ibig sabihin, wisdom starts with knowing God, no, and knowing Him well, no, sa ating mga buhay. No, sabi sa Proverbs chapter 1 verse 7, the fear of the Lord is the beginning of knowledge. Fools despise wisdom and instruction. Tama naman, no? Sa isang taong mangmang o sa isang taong ayaw matuto, ayaw na magkaroon ng kaunawaan, no, ayaw niya, no, ng karunungan. Amen, ma. Kasi yun ang kabaliktaran, no, ng pagiging wise, no, pagiging fool. Amen. So sabi dito, when one is walking in the fear of the Lord, he or she is relying on God's wisdom in the matters of everyday life. Diba? So, ibig sabihin, kapag ikaw ay may banal na pagkatakot sa Diyos, kinikilala mo siya, ang kapangyarihan niya, ang kalikasan niya, ang kalooban niya, ang kagustuhan niya, no, sa buhay mo. Ibig sabihin, itinitiwala mo sa Panginoon, sa karunungang nagmumula sa Panginoon ang lahat ng mga bagay na nangyayari sa iyong buhay. No, and even yung mga pagbabago, no, na mangyayari sa buhay mo in light, no, sa kanyang salita. It is those who fears the Lord and uses God's wisdom and understanding in doing what is right. No, when you have the understanding of the Lord, when you have God's wisdom, you will do what is right.
Amen. No, kasi nakikita mo what pleases God the most. Amen ba? Nakikita mo what really brings joy, no, to His face. Amen ba? Nauunawaan mo, no, kung ano ang tama sa paningin niya. No, hindi lang yung tama sa paningin mo, pero yung tama sa paningin ng Panginoon. Diba? Sabi nga po doon sa verse 13b, by His good conduct, let him show his works in the meekness of wisdom. No, kaya paano mo malalaman na kung yung isang tao ay may karunungan talaga? Marunong talaga siya, no, wise talaga siya as a person. No, makikita mo yan, no, sa kanyang mabuting gawa, sa kanyang mabuting pag-uugali, no, kung papaano siya makitungo ng maayos sa kanyang kapwa, at kung papaano re-reflect, no, si Kristo, no, sa kanyang buhay. So we will dig more on that later, mga kapatid. So dito na makikita natin na merong maganda at hindi maganda o pangit, no, na pag-uugali o behavior, no, sa isang tao. No, and makikita natin na merong pag-uugat yan o merong inuugatan yan. No, sabi dito, man's wisdom alone breeds bad behavior. No, kapag tayo ay nananangan, no, sa ating sariling kakayahan, sa sarili nating pamamaraan, sa sarili nating kaunawaan, no, malamang sa alamang, no, malamang yan, no, ay hahantong, no, sa hindi magandang pagtingin, hindi magandang pag-uugali, no, hindi magandang character, no, ng isang tao, no. Kasi sabi nga, 'di ba, sa Proverbs chapter 3 verse 5, trust in the Lord with all your heart and lean not on your understanding. In all your ways acknowledge him and he will make your paths straight. Diba? No, itutuwid ng Panginoon ang iyong landas. So kung hindi tayo nagtitiwala sa Panginoon at ang ating tiwala ay sa kaya lang natin, sa limitadong alam lang natin, tandaan natin ang paraan ng tao, ang karunungan ng tao ay limitado at mababa kung ikukumpara sa paraan at karunungan ng Panginoon. No, kaya many times, no, na tayo ay nagkakamali, no, sa ating mga desisyon, no, kapag hindi natin ito nahihingi, no, ng guidance mula sa Panginoon. No, kapag ang pinaiiral natin ay puro emosyon, no, puro pansariling kapakanan, no, makikita natin na diyan lumalabas, no, yung hindi magandang pag-uugali, kasi ang ugat nito ay pananangan, no, sa sariling kakayahan. Alam naman natin, 'di ba, no, na malinaw na sinasabi sa banal na kasulatan, walang sino mang matuwid. Amen. Not walang sino mang makagagawa ng matuwid kasi walang sino mang naging matuwid sa Panginoon. Sabi dito, if a person is claiming to be wise yet has traits of jealousy and self-ambition, then he is arrogant and lying against the truth. No, yan po yung nabasa natin, no, sa verses 14 hanggang 16. No, ito po yung mga pag-uugali, no, yung pagkainggit, no, pagkamuhi, no, sa ibang tao, no, yung bang dahil meron siya, gusto mo meron ka rin, no, gusto mo mapasayo yung kanya, no, at pagiging self-ambitious, no, ibig sabihin po, no, ng jealousy, it is being resentful towards others. Does this show wisdom? No, kapag ikaw ay resentful, no, kasi yung iba meron, ikaw wala, no, sila nasa ganong sitwasyon or position, ikaw wala, no, that's ay nakakaramdam ka ng pangingimbulo, no, sa kanila, no, is that wisdom? No, that's jealousy. Amen. No, self-ambition is self-centered, no, kaya nga sinabing self, no, directed toward the self, no, to achieve yung goals na gusto mo o na gusto ng isang tao sa kahit na ano pa ang kabayaran niya, no. Sabi nga, no, sa meaning nito, kahit pa matrampol or matapakan mo ang ibang tao, gagawin mo yon. Bakit? Kasi self-ambitious siya. Self-ambitious ka, no? Gusto mong makuha yung isang bagay at the expense of others. Amen. So false wisdom is hostile toward others. No, yung maling karunungan na nagmumula sa mundong ito, no, na nakabase lang, no, sa limitadong alam ng tao. Sabi dito, it breeds hostility. No, nagiging may indifference, no, much indifference, no, sa ibang tao, and it is not showing Christ's love to them. Kasi if we remember Jesus, 'di ba, despite of our sin, no,
He never was resentful or self-centered. Diba? Inisip pa rin niya na tayo ay iligtas. Amen? Inisip pa rin niya na tayo ay magkaroon no, ng buhay na walang hanggan. Amen? So, salamat sa Panginoon, no, kasi ganon, no, ang kanyang pag-iisip, 'di ba? Kaya makikita natin na yung wisdom na tangan o taglay-taglay lang ng isang tao, no, hindi ito nakakatulong una sa kanyang sarili at pangalawa sa kanyang kapwa, and ultimately hindi po siya nakaka-glorify sa Panginoon. Bakit po, no, mga kapatid? No, 'di ba sabi sa verse 15, dahil ang karunungang ito, no, ay hindi mula sa itaas, hindi mula sa langit, hindi mula sa kanya, but it is earthly. No, kapag sinabing earthly, limitado, no, very human, 'di ba? No, hindi to sing tatag, sing lalim at sing taas ng karunungan ng Panginoon. It is very carnal, very worldly. No, sabi dito, it is unspiritual. No, pag sinabing unspiritual, anong tinutukoy ni James dito? It is it denotes corruption, 'di ba? So merong moral, no, merong legal corruption, no, na makikita, no, when we talk about false wisdom, 'di ba? And it talks about an unredeemed heart, 'di ba? An ungenerated heart, 'di ba? Isang buhay na hindi binago, no, kasi nga very self-centered, very carnal. And sabi pa diyan, no, it is demonic. It is stirred by Satan and his evil forces, 'di ba? No, kasi when we talk about human wisdom, no, usually yan, no, laging driven din, no, ng emotion pag tinignan natin yan. At alam naman natin na ang ating kaaway na si Satanas, no, minsan pinaglalaroan niya, no, ang ating mga damdamin, no, niloloko niya tayo, dinideceive niya tayo, no, sa mga iba't ibang paraan, no, na mayroon siya. 'Di ba, na akala natin wisdom, akala natin nakalamang tayo, 'di ba, no, dahil meron tayong alam, but actually it's not. 'Di ba? No, it's not unloving, no, it's not a Christ-like, no, it's not godly. No, kaya sabi dito, no, ito yung dahilan, no, bakit hindi ito katulad, no, ng minodelo ni Kristo na wisdom. It never mirrors the heart of Christ and God's plan of redemption. Amen. No, kaya no, makikita natin na yung tao na nananangan sa kanyang sariling karunungan, no, malamang iyan, no, ay merong mga hindi magagandang pag-uugaling naghahari sa kanya kasi wala ang Diyos sa kanya. So, tandaan natin na kapag wala ang Diyos sa buhay ng isang tao, hindi mo makakamta ng karunungang nagmumula sa kanya. Amen ba? No? Although ang Panginoon, no, it freely gives, 'di ba? No, ang wisdom na ito, maya matutunghayan natin 'yan. No, pero kailangang makilala muna natin siya, no, para maunawaan natin kung ano ang epekto, ano yung magagandang dulot, no, ng wisdom na nagmumula sa Panginoon, which leads us, no, to the next point. No, it leads to good behavior. 'Di ba, makikita natin 'yan sa verses 17 hanggang 18. Sabi diyan, true wisdom comes from God and brings out Christ's love and godly character in the life of a person. No, ito yung masasabi talaga nating pinaparunong at pinapatalino tayo ng Panginoon, hindi lamang ng head knowledge, no, patungkol sa kanyang salita. No, mga kapatid, kailangan nagbabasa tayo. No, kailangan maalam tayo, no, sa kanyang salita. Pero baliwala ang pagiging maalam, baliwala ang palagi ang pagbabasa, no, kung hindi natin nauunawaan at naisasabuhay ang kanyang salita, kasi yun yung wisdom, 'di ba? No, kapag maa-apply natin siya sa ating mga buhay, no, at makikita yung pag-ibig ni Kristo sa ating mga ginagawa, no, yung good conduct na sinasabi sa verse 13. Sabi diyan, godly wisdom glorifies God. Amen, kasi ito ay mula sa Diyos, no? Kaya natural na ito ay makapagbibigay ng kaluguran sa Panginoon as it mirrors Christ's love for the sake of others. No, kaya makikita nyo, no, yung wisdom na nagmumula sa Panginoon, it is not self-directed. It is not self-serving. It is not self-gratifying. No, it does not bring or breed self-ambition, no, sa puso, no, sa isip, no, ng isang tao, no, but it's directed
outward, no, palabas sa iba. No, iba no ang nakikinabang, no, iba no ang nagbe-benefit no sa wisdom na ito. No, sabi sa verse 17, no, tingnan natin. Sabi diyan, but the wisdom from above is first pure. No, pag sinabi nating pure, no, it upholds spiritual integrity and moral sincerity. No, kagaya ng purity no na binabanggit sa Biblia, no, yung walang dungis, 'di ba? Walang batik, walang bahid, 'di ba? No, ng karumihan, talagang dalisay. Amen. Malinis, no? Pure na pure, 'di ba? Parang puting-puti no na damit, no? Parang ganyan. So it talks about integrity, 'di ba? So when you have the wisdom of the Lord, you will pursue integrity. Amen ba? Spiritually and morally speaking, 'di ba? Paninindigan mo ang iyong pananampalataya even on certain issues no na taliwas no sa sinasabi ng Bible na inaagrihan ng iba, 'di ba? No na ipinagkikibit balikat ng iba, no, tinatayuan mo no kung anong stand ng Bible about yan. No, that's what you call integrity. Amen ba? So ano pa? Sabi dito, no, then peaceable, no? Somewhere in the Bible, no, sabi ni Paul doon, no, as far as it depends on you, no, live peaceably with everyone. And alam nyo, no, magiging posible po ito, no, kapag tayo ay guided talaga ng salita ng Panginoon, kasi it's really hard to love your neighbors. I mean, consistently, religiously, daily, no, it's really hard to love others. 'Di ba? No, lalo yung mga taong mahirap talagang mahalin, no, yung ating mga kaaway, 'di ba? It's really hard to extend grace and love no sa mga taong ganun. No, pero kapag meron tayong karunungang nagmumula sa Panginoon, no, we will strive to live at peace with others. No, primarily because we have attained the peace no of God, 'di ba? Tayo ay nakipagpayapa na sa Panginoon through Christ, 'di ba? No, si Jesus ang dahilan na ngayon ay meron tayong peace with God, no? And the peace of God, 'di ba? Magkaiba siya no, yung tayo ay may reconciliation at yung literal na peace, 'di ba, na nagmumula sa Panginoon. So wisdom yan no, mula sa Panginoon, di ba? Pag naunawaan natin yan, and it is not possible to live at peace with others, di ba? To strive with peace no, kahit hindi lahat ay aayon no sa ating faith, no, sa ating belief. Ano pa po? Sabi diyan, gentle. No, yung gentleness, it speaks of being patient, di ba? Being kind-hearted, no, having exercises self-control, no, having self-control even in the face of mistreatment, no, of unfairness, of unjust, no, treatment. Amen ba? Kahit na napapersecute ka, no, kahit na nami-misunderstand ka because of your faith, no, you still show up, no, to show kindness, no, to show gentleness, not just in words but in actions, diba? No, hindi ka pa dalos-dalos, no, iniisip mo pa rin no yung welfare ng ibang tao, no. That's wisdom, mga kapatid. It takes God's wisdom no to be gentle towards others. Amen ba? No, sa akin personally, no, kasi isa yan din sa lagi kong prayer araw-araw, Lord, teach me and make me gentle, 'di ba? In my words, no, in my actions, 'di ba? No, mahirap 'yan, no, kung tayo lang, no. Siguro mapipilit natin 'yan, no, for a while, no, pero hindi natin siya kayang tayuan without the wisdom of the Lord. Amen. Ano pa po? No, open to reason. So what do you mean na open to reason? Sabi dito, it submits to be teachable. Ayan, merong teachable heart, 'di ba? So ibig sabihin ng open to reason, no, hindi ka close-minded, hindi sarado isip mo, hindi sarado ang puso mo, no, ready kang magpa-correct, no, kung kinakailangan, ready kang tumanggap, no, ng critic, 'di ba? Kung kinakailangan, no, open ka, no, sa suggestion. Ano pa? Compliant, 'di ba? Submissive,
Ayan, no, gustong-gusto ng Panginoon yan, no? And kapag tayo ay compliant and submissive, no, sa discipline, sa instruction ng Panginoon, sa mga paalala ng Panginoon, no, wisdom yan, no, mula sa Panginoon, no? Kaya kapag ikaw yung mananampalataya na teachable, yung hindi ka nagrereklamo, no, kapag dinidisiplina ka ng Panginoon, discipline yan, o wisdom yan, no, kapatid, no, ipagpasalamat natin sa Panginoon yan. No, ano pa po, no, full of mercy and good fruits, 'di ba? So you show compassion. Amen, no, lalo doon sa mga tao na suffering, no, in pain, 'di ba? So hindi ka lang yung basta ay nakakaawa naman siya, no, but you extend help. 'Di ba? No, you put into action, no, yung awa, yung mercy mo sa kanya. 'Di ba? Wala siyang damit, no, wala siyang pera, 'di ba? No, wala siyang mahal sa buhay, 'di ba? So you show up, 'di ba? Para maging ano niya, shoulder to cry on, 'di ba? So that's what it means to be compassionate, emphatic. No, ibig sabihin ng empathy, you put yourself in someone's shoes, 'di ba? No, kung ikaw yung nandoon sa sitwasyon niya, 'di ba? So yan ang pagiging emphatic, and even to forgive quickly. 'Di ba? So yan ang ibig sabihin ng full of mercy, no? Kagaya ng ating Panginoon, 'di ba? You know, no, pag talagang pinag-usapan natin yung wisdom, no, it really reflects the character of our Lord Jesus Christ, which is, 'di ba, no, ang napaka-forgiving ng ating Panginoon despite, no, in spite, no, of all the sins na nagawa natin against him, 'di ba? So that's wisdom, no, if you are ready to forgive, 'di ba, regardless kung gaano kaliit o kalaki ang nagawa ng iba sa iyo, you are willing to forgive, 'di ba, and to make amendments, na makipag-reconcile, no, that's wisdom, no, mga kapatid. What else po? No, impartial, no, ibig sabihin ng impartial, no, you don't show favoritism. So you are fair, no? You treat others fairly, kahit, no, kahit na, no, merong sa'yo mismo merong unfair treatment, 'di ba? But you pursue, no, fair treatment, no? You prioritize fairness, yung just, 'di ba? Yung maging just. Ano pa po? No, committed. Ayan, no, nakatalaga ka, no, sa lahat ng ginagawa mo. Nakatalaga ang buhay mo, no, para sa iba. And undivided to decisions, 'di ba? No, hindi pa bago-bago ng isip, 'di ba? No, ang laging isinasaalang-alang ano ang tama, ano ang dapat, anong nakakalugod sa Panginoon. That's what it means to be impartial, 'di ba? Kahit may masakang iba, 'di ba? Kahit may matapakang kultura o tradisyon, 'di ba? Tatayuan mo yung decision mo, no, you will be impartial, 'di ba? And sincere, 'di ba? So sabi dito, it aims to remain sincere to the truth and not hypocrite in actions, 'di ba? Hindi ka tulad ng mga Pharisee, no, alam na alam ang salita ng Panginoon, they are knowledgeable, no, but they are not wise. No, yun ang classic example natin, no, ng isang tao, no, na wise lang, no, sa kanyang sariling paningin, no, pero sa mata ng Panginoon ay hindi. 'Di ba? Kasi they cannot put into practice what they preach, 'di ba? So you practice what you preach, no? 'Yun ang ibig sabihin talaga ng wisdom, mga kapatid, no? Sabihin natin 'yan, no, practice what you preach, 'di ba? Sabihin mo 'yan sa sarili mo, no? Isabuhay mo kung ano yung tinatayuan mo, ano yung sinasabi mo, ano yung ibinabahagi mo, ano yung itinuturo mo. And we know that itong mga good character traits na to, no, itong mga behavior na to, no, it bears the fruit of righteousness. No, kagaya ng sinasabi sa verse 18, no, yung harvest of righteousness. Sabi dito, the seed sown in peace by peacemakers. It is very much like the heart of Christ that put others first before self and going an extra mile for them. 'Di ba? So, kung ang pag-uusapan natin is discipleship and evangelism, suwak na suwak, no, itong lesson natin ngayon, no, kung gusto mo maging effective, no, na maging discipler, na maging mag-evangelize, no, you need the wisdom of God, no, in order for you to really love others, no, to really look sa welfare, no, ng ibang tao. Amen ba? And yung harvest of righteousness, no, nandyan yan, no, mga kapatid. Amen.
So sa pangalawa, no, the meekness in wisdom. So alam nyo yung meekness, no, yung pagiging gentle, ayan, no, it can also it can also mean, no, yung humility, no, and wisdom. They are closely related to each other. No, sabi po, no, sa Proverbs chapter 15 verse 33, the fear of the Lord is instruction in wisdom, and humility comes before honor. So anong ibig sabihin nito? No, nasabi ko na kanina, no, yung fear ng ating yung the fear of the Lord, excuse po, yan. So, yung the fear of the Lord, no, ibig sabihin, you are relying sa wisdom ng Panginoon, no, in the everyday matters of life, diba? No, sa Diyos mo itiniwala ang lahat ng yan. So, the fear of the Lord is a state of mind in which one's own attitudes, will, feelings, deeds, and goals are exchanged for God's attitudes, will, feelings, deeds, and goals. Diba? So to have the fear of the Lord, no, talagang i-revere siya, no, is to gain wisdom, no, mula sa Panginoon, upang sa ganon, no, mapasayo, no, yung Christ-likeness. Maging katulad ka ni Kristo in words, in actions, in decisions, diba? Amen. So sabi nga dito, before one can be wise, he must fear the Lord. No, yun yung sinasabi natin kanina. No, kailangan talaga makilala mo na may Diyos. No, at kilalanin mo talaga siya na higit sa'yo, no, na makapangyarihan, no, sa lahat ng bagay, no, para mag-gain mo, no, yung understanding, yung wisdom na nagmumula sa Kanya. Diba? No, kaya nga mahalaga na makilala muna natin siya. No, we can ask God for wisdom, no, pero kailangan kinikilala muna natin talaga ang ating Panginoon. No, na talagang siya ang ating Panginoon. Amen. Sabi diyan, before one can be worthy of honor, he must have humility. No, ang ganda nito, no? Sabi sa Proverbs chapter 11 verse 2, when pride comes, then comes disgrace, but with the humble is wisdom. No, sa mga taong mapagpakumbaba, no, sila ang pinagkakalooban ng karunungan. No, bakit? No, kasi alam niyo mga kapatid, no, yung godly wisdom, no, ang kalaban nito ay pride. No, and when we say pride, no, ito yung pag tinignan natin talagang it directs toward the self, 'di ba? No, ayaw mong matuto. Pag sinabing may pride ka, hindi ka teachable. 'Di ba? Hindi ka humble, hindi ka open sa correction. Amen ba? Hindi ka open sa change or sa transformation na iniaalok ng banal na espiritu ng Panginoon sa iyo. No, that's pride. No, and kapag merong pride, no, hindi matatanggap ng isang tao ang wisdom. So we need humility. 'Di ba? If you want to be wise, 'di ba? You should be humble. No? You should revere God. 'Di ba, no? Kaya tamang-tama, no, yung sinasabi, no, sa Bible, God resists the proud but gives grace to the humble. At alam nyo, yung wisdom, grace ng Lord yon. 'Di ba? So let's strive for humility. Yung true humility talaga, no, yung talagang pagkilala mo that without God, you are nothing. No, that's humility, 'di ba? No, na wala kang aariing sa iyo, no, ang lahat ng mga bagay na meron ka, no, lahat ito pahiram lang ng Panginoon, 'di ba? You are just managers, 'di ba? And hindi owners. No, that's wisdom, 'di ba? No, that's humility, no, I mean. 'Di ba? No, sa harap ng ating Panginoon. So sabi diyan, wisdom is the fruit of revering God, and honor is the fruit of humbling before God. 'Di ba? So let's pursue humility, 'di ba? So we can gain a heart of wisdom. Amen ba? Let us pursue humility, so at the proper time, amen, God will lift us up. 'Di ba? So, tandaan natin yan, ng mga kapatid. No, kaya yung meekness, yung humility and wisdom, they are like two sides of the coin. 'Di ba? Kailangan, habang lalo tayong pinarurunong ng Panginoon, dapat lalong bumababa tayo, lalo tayong nagpapakumbaba. No, kaya ito nga din mga kapatid, no, yung danger, no, sa maraming mga Kristiyano. Ito ay warning, no, sa marami sa atin. No, hindi porket marami tayong alam, no, sa salita ng Panginoon. No, marami tayong nababasang komentary, 'di ba? No, kaya nating mag-exegesis, no. Tama ba? No, yung talagang hindi out of context, no, yung pag-aaral ng salita ng Panginoon, no. Kailangan hindi ulo, no, yung lumalaki, dapat puso.
No, dapat habang iniaangat ng Panginoon yung estado ng ating pananampalataya, dapat lalong bumababa no yung ating pagtingin, lumalayo no yung pagtingin sa ating mga sarili. No, kagaya ng sinasabi, 'di ba, ni John the Baptist, no? He must increase and I must become less. I must decrease, 'di ba? So yun yung totoong wisdom, no, mga kapatid, no? Ang Panginoon ang natatanyag, nag-i-increase to sa buhay mo, no, hindi ikaw. Amen. Ayan. So saan ba manggagaling tong wisdom na ito? No, paano natin matatap in no ang wisdom? No, again, no, it comes from God. No, at ang Panginoon, no, He is willing to give wisdom. Amen. He is very much willing to give wisdom. All we need to do is ask. 'Di ba? Ang kailangan lang natin gawin ay humingi. 'Di ba? So baka kaya no hindi natin natatap no ang wisdom ng Panginoon is because hindi natin 'to hinihingi sa kanya. 'Di ba? No, sabi sa James chapter 1 verse 5, if any of you lacks wisdom, no? Lalong higit no sa context nito no sa chapter 1 na tayo ay humaharap no sa iba't ibang challenges, sa iba't ibang trials, no, yung trials of various kinds. No, we really need wisdom no para hindi tayo matangay, 'di ba? Hindi tayo ma-depress, no, hindi tayo laging anxious no sa mga sitwasyon na ito. We really need wisdom, and let us always admit no the truth that we are in need of wisdom. No, lagi tayong kulang ng wisdom. Kaya nga we must ask kasi lagi tayong nagkukulang. Amen. So we must ask. Sabi diyan, let him ask God who gives generously to all without reproach and it will be given him. No? Hindi lang siya basta nagbibigay, pero taus-pusong nagbibigay. 'Di ba? Talagang generous ang Panginoon. No? He will certainly provide. No, kaya if we are wondering no saan manggagaling itong godly wisdom na ito, no, magbasa tayo ng Bible. Amen. No, yung knowledge magmumula kapag tayo ay nag-aaral ng salita ng Diyos. No, and wisdom comes no kapag ka na-meditate o napagbubulay-bulay natin no ang salita ng Panginoon. No, sabi nga no sa isang commentary. No, para sa ating pagtatapos, no, isa lang ang challenge na sa atin no ng James chapter 3 verses 13 to 18. No? To live by earthly, natural, or demonic wisdom, or to live by the wisdom that God freely provides for all who ask. No, mamimili lang tayo, no, anong gusto natin, no, na wisdom, yung human wisdom, na limited, carnal, worldly, demonic, unspiritual, na sabi nga ni James, or yung wisdom that comes from above, no, that has so much good benefits for us and for the people around us, 'di ba? No? So yan ang ultimate question na kailangan nating sagutin. So, sabi nga dito no, to tap into God's wisdom, we must diligently study God's word. No, kaya talagang babalik talaga tayo no sa spiritual discipline of reading the word of God. No, kasi talaga nandiyan ang sagot, mga kapatid, no. Sa lahat ng mga problema natin, we need wisdom. Magbasa tayo ng Bible. Diba? Sabi dito, meditate on the word, pray for wisdom, seek it with all our hearts, and walk in the Spirit. Ang banal na Espiritu na kaloob sa atin ng ating Panginoon, no, nagbibigay yan ng karunungan sa atin. No, kailangan lang sumunod tayo sa nais niya. Amen. Mag-submit tayo no sa kalooban ng banal na Espiritu. Mag-submit tayo sa transformation na ginagawa ng banal na Espiritu sa atin. God desires to give His wisdom to His children. No, kasi without God's wisdom, sa totoo lang mga kapatid, mahirap i-please ang Lord. No, kasi hindi natin kilala no yung ating paglilingkuran. No, kailangan natin ng wisdom no mula sa Kanya. Amen. And He desires to give that exact wisdom no para mapaglingkuran natin siya. So, are we willing to be led by that kind of wisdom? So, iiwan ko sa inyo mga kapatid yung katanungan na yan. And nawa, na sa gabing ito, no, marami po tayong natutunan no, mula sa kanyang salita. Amen? So, sige po, tayo po ay magtapos sa panalangin.
Panginoon, sa gabi ito, minsan pa, patuloy po kami nagpapasalamat sa isang panibagong pagkakataong kami ay matuto, mapaalalahanan, patuloy, Lord, na maituwid at mapalakas ng iyong salita. Lord, we thank you, O God, that, Lord, you have defined for us, Lord, na hindi lang basta-basta wisdom, Lord, ang kailangan namin, O Diyos, for us, Lord, to navigate this life, and Lord, for us to willingly obey and submit, Lord, sa iyong salita. Lord, because human wisdom is limited. Hindi nito kaya, Panginoon, na i-please ka. Lord, and limitado ang mga paraan na alam namin for us, O God, Lord, to be successful or victorious, Lord, sa lahat ng mga sitwasyon ng buhay namin. Lord, we need your wisdom. And Lord, dalangin namin na tulungan mo po kami, Lord, na magkaroon lagi ng growing desire to ask wisdom, to gain more wisdom and understanding. And Lord, I know that it is possible, Panginoon, when we have the desire, O Lord, na magbasa at tumalima, Panginoon, sa iyong salita, Lord, to take delight, O God, Lord, in your word, and to meditate it day and night, Panginoon, Lord, just like, Lord, nang nais mo, Panginoon, sa amin. And I pray, Panginoon, na patuloy na i-increase mo ang aming understanding, Lord, upang sa ganun maging discerning kami of, Lord, what is good and what is not, what is right and what is not, Panginoon, in your sight. Lord, maging decisive kami, Lord, maging rational kami, Panginoon, maging loving din kami, Panginoon, sa lahat ng mga bagay na aming gagawin. Lord, salamat po, Lord, sa mga kapatid ko na naglaan ng kanilang oras sa gabing ito, and I pray na patuloy na mangyari palagi ang kalooban mo sa kanilang buhay, and that their prayers, Panginoon, Lord, ay patuloy na katagpuin mo, Lord, according to your wisdom, your riches, O God, Lord, according, Lord, to your promises. Salamat, Panginoon. Lord, patuloy na dalangin ko din na ingatan mo ang bawat isa. Lord, lalong higit ang isip at puso namin, Panginoon, knowing, Lord, na hindi lingid sa iyo, Lord, ang present situation namin, Lord, as a nation, O God, as a community, Panginoon. Lord, na kung saan, Lord, meron kaming a crisis, energy crisis, O God, na kinakaharap, Lord, sa mga oras na ito, Panginoon. Lord, I pray, Lord, that this is, Lord, the right time, the high time, Panginoon, to gain more wisdom, Lord, na nagmumula sa iyo, Panginoon, so that, Lord, magawa naming tignan ang sitwasyon na ito, O God, Lord, not with bitterness, but Lord, still with thanksgiving and hope, Lord, knowing na ikaw pa rin ang may kontrol ng sitwasyon na ito. Lord, salamat, Panginoon. Tunay nga na sa iyo po namin itinitiwala, Lord, ang lahat ng mga kahilingan at panalangin ito. Sa iyo lahat ng papuri, parangal at pagsamba sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Ito po yung aming dalangin. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Ayan, muli po, magandang gabi po sa atin pong lahat at nawa patuloy na sumaatin ng kapayapaan, ang kagalakan, Amen, ang kapahingahan ng Panginoon even in these trying times, no, in our nation. May the Lord bless us all, and to God be the glory. Amen.